Bilang tugon sa hiling na accountability mula sa gobyerno, sang-ayon si Senate President Cheese Escudero sa panukalang repasuhin ang audit reporting ng Confidential at Intelligence Fund. Kabilang narito ang pagtatakda ng special provisions sa ating pambansang pondo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pabor si Senate President Francis Cheese Escudero na repasuhin ang sistema sa auditing at reporting sa paggamit ng CIF o Confidential and Intelligence Funds. Para kay Escudero, panahon upang lalo pang pag-usayin ang umiiral na sistema para sa naisin na transparency at accountability ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kailangang repasuhin ay ang Joint Memorandum Circular ng Commission on Audit at Department of Budget and Management na nilagda noong 2015. Itinakda nito kung saan maaring gamitin ang CIF at kung paano ang sistema ng reporting nito. Mahalaga ito ngayon batay sa mga investigasyon na isinasagawang napanood ng lahat kung paano ang paggamit ng CIF. Ang tinutukoy ni Escudero ang ginawang investigasyon ng Kamara de Representantes sa umunoy mapang-abusong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612 billion pesos na CIF ng Office of the Vice President. Ganon din ang CIF ng Department of Education noong 2022 at 2023 na kanyang pinamunuan bilang kalihim. Isa ito sa mga 7 articles of impeachment na isinumite ng Kamara de Representantes na batayan ng kinakaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda na sa ginawang pagdinig sa Kamara de Representantes ay nalantad kung saan at kung paano ginamit ang mga CIF. Dito nabulgar ang pangalan ng mga beneficiaries na katulad ng mga chichirya, pastries, cakes at mga pangalan na wala sa record ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa answer ad cautelam ni VP Sara sa impeachment court, nanindigan ito na wala pang pinal na desisyon na nagdideklarang illegal, hindi makatarungan at mapang-abuso ang paggamit niya ng Confidential and Intelligence Fund. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.